May mga gabing hindi malamig ang hangin, pero giniginaw ka. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil may apoy kang pinipigil sa loob. Hindi apoy na nagbibigay ng liwanag, kundi apoy na pwedeng sumunog sa lahat ng pinaghirapan mo. Apoy na nagsimula sa init ng halik, hanggang sa naging apoy ng lihim. Mainit sa simula, pero unti-unting nanunog ng konsensya. At minsan, masarap ang bawal. Pero, masakit kapag ang sarap na yon may kasamang takot. Takot na mawala ang taong mahal mo. Takot na bumigay ang mundong binuo nyo. Sa ganitong oras ng gabi, ang bawat patak ng ulan ay parang tanong na hindi mo kayang sagutin. Hanggang saan mo kayang dalhin ang apoy bago ka tuluyang matupok? Hanggang saan ka dadalhin ng init na hindi mo na mahawakan? Welcome to Midnight Coffee and Confessions, kung saan ang bawat lihim ay sinusuot ng gabi at ang bawat sugat marahang hinahaplos ng salita. Ako si Ivana Del Fiero, ang kapitbahay mong nakikinig sa mga gabing may sinasabi ang katawan pero nananahimik ang puso. Kung may mainit kang iniinom, sabayan mo ako. Kung wala, pumikit ka. At hayaang ang kwento ngayong gabi ay gumapang sa'yo. Dahan-dahan. Hanggang maramdaman mo sa dibdib ang bigat ng lihim na kay tagal mo nang itinatago. Ngayong gabi, pakinggan natin ang kwento ni Kevin. 21 sila pareho nang nagsama sila ni Gwen. Mahigit 10 taon, magkasama sa hirap at ginhawa, sa umaga at sa gabi. Pero habang tumatagal, ramdam niyang unti-unting lumalamig ang halik. Bihira na ang yakap, at ang init na dati abot langit, ngayon abot kamay na lang, kung meron man. Wala siyang lakas ng loob na magsabi. May distansya na. Hanggang sa pumasok sa eksena ang isang babaeng hindi naghahanap ng puso. Isang kasamahan sa opisina na handa sa no strings attached. Every Friday night, may dahilan siya. Overtime daw. Pero sa totoo lang, iba ang tinatrabaho niya. 6 na buwan. 6 na buwang saglit niyang nakalimutan ang lamig sa kanilang relasyon. Hanggang sa kinain siya ng guilt. Itinigil niya. Bumalik kay Gwen. Sinubukan nilang buhayin muli ang apoy. At sa loob ng ilang buwan, parang bumalik ang dati. Hanggang ngayon. Pero ang panunumbalik ng init, ng apoy ng kanilang pagsasama, tila ba panandalian lang dahil sa isang mensahe mula sa fling. Continue, or I'll tell Gwen everything. Isang mensahe na kayang pabagsakin ang buong mundo ni Kevin. Isang mensahe na nagbabadya ng isang bagay na kinatatakutan niya. Ang mawala si Gwen, ang babaeng bukod tangi niyang minahal, pero minsay nagawa niyang pagtaksilan ng palihim. Gavin, ang tanong ko sa'yo, kaya mo bang mahalin si Gwen ng buo habang tinatago mo sa kanya ang pinakamasakit na parte ng kwento mo? Kaya mo bang ikubli ng yakap mo at paglalambing ang baho ng kasinungalingan na alam mong sisingaw din sa pagdating ng panahon? Kung kayo si Gavin, pipiliin niyo bang magtapat at masaktan siya o manahimik at masaktan ang sarili niyo araw-araw? Sabi nila, the truth will set you free. Pero minsan, the truth will also burn the bridge you can never rebuild. At kapag nangyari yon, handa ka bang lumakad mag-isa? Gavin, tanungin mo ang sarili mo. Mas mahalaga ba sa'yo ang pagmamahal ni Gwen
o ang pananatiling buo ng imaheng meron kayo? Kasi magkaiba yon. Pwede kang manatili sa tabi niya at magpanggap na walang nangyari. Pero alam mong sa bawat halik, may kasamang tanong. Alam mo ba talaga kung sino ang katabi mo? Pwede ka ring magtapat at mawala siya. Pero alam mong sa bawat salamin na harapin mo, kaya mong tumingin ng walang takot. Ilang beses na ba tayong pumili ng kasinungalingan para lang manatili ang taong mahal natin? Ilang beses na ba nating pinili ang tahimik na impyerno kaysa ang maiksing sakit ng katotohanan? At minsan, Gavin, hindi ang pagtataksil ang pumapatay sa isang relasyon, kundi ang mga kasinungalingang paulit-ulit na isinusubo sa bawat umaga. Kasi ang pag-ibig, kapag sinakal ng lihim, unti-unting nauubusan ng hininga. At kapag wala nang natirang hininga, kahit anong CPR ng sorry at paglalambing, huli na. Gavin, wala akong simpleng sagot para sa'yo. Pero meron akong maiiwan na tanong. Mas gugustuhin mo bang mawala siya dahil sinabi mo ang totoo? O mawala siya dahil nahuli ka niyang nagsisinungaling? Kasi ang sugat na dulot ng pagtataksil, mas humihilom kapag sinamahan ng katapatan. Pero ang sugat na dulot ng kasinungalingan, minsan habang buhay nang binubuksan tuwing maaalala. At minsan, ang apoy na kinatatakutan mong sisira sa inyo, siya rin ang tanging susunog sa lahat ng takot na kumakain sa puso mo. Honesty is painful, but it is the only surgery that can save a dying love. This is Midnight Coffee and Confessions, and I am your host, Ivana Del Fiero. At sa lahat ng naglalaro ng apoy sa dilim, sana balang araw, pumili ka ng liwanag, hindi para masunog, kundi para makita mo ulit kung sino ka. Good night, and may you never confuse heat with love.